Mayroon lang sana akong nais na ibahagi sa inyong kwento. Pero uunahan ko na po kayo. Nakakaiba ang kwentong ito sa mga naririnig na ng ilan. Dahil hindi po ito yung tipikal na kwentong katatakutan katulad ng aswang, engkanto o maligno. Hindi rin ito tungkol sa barang, kulam o pangaakit ng isang demonyo. Tungkol po ito sa isang bagay na nangyari sa tatay ko noon na siguro kahit kayo, mahihirapan kayong paniwalaan. 1985 po nangyari ang kwentong ito sa kanya. Nasa 15 taong gulang po siya noong mga panahong ito at doon pa sila nakatira sa probinsya. Nakagawian na niyang umalis ng bahay tuwing alas 6 ng gabi para pumunta sa tambayan niya kasi doon siya paminsan-minsan gumagawa ng kanyang takdang aralin. Masyado kasing magulo kapag doon pa siya gagawa sa kanilang bahay dahil sobrang dami nila doon. 10 kasi silang magkakapatid at sari-saring ingay at kwentuhan ng kanyang naririnig kaya hindi siya nakaka-focus sa paggagawa ng kanyang assignment. Pinapayagan naman siya nila lola kasi alam nilang safe naman siya doon. Nasa may bandang tuktok ito ng bundok tapos ang bahay nila papa ay nasa paanan lamang daw. Sa tambayan niya ay may isang maliit na kubo at doon niya dinadala ang mga gamit niya sa eskwelahan. Isang gabi, habang nag-aaral si Papa sa loob ng kubo, ay bigla na lamang daw siyang nakarinig ng isang malakas na tunog. Parang tunog daw ito na pinagsamang bus at truck. Sobrang lakas daw. Halos mabingi nga siya dahil maliban sa malakas ang tunog, ay mayroon pa daw matinis na boses ang sumasabay dito. Lumabas si Papa para tingnan kung saan nanggagaling ang tunog. Una niya talagang iniisip ay may truck sa paligid. Pero imposible daw talaga dahil wala namang pwedeng madaan ng truck papunta sa tuktok ng bundok. Paglabas niya sa kubo, ay isang malakas na hangin naman ang biglang sumalubong sa kanya. Hindi nanggagaling sa kanan o kaliwa ang hangin na kanyang nararamdaman, kung hindi nanggagaling ito sa taas niya. Doon niya nararamdaman ang pressure. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo at pagtingin niya sa itaas ay isang sobrang liwanag naman na bagay ang kanyang nakita. Hindi sabog at kumakalat ang kulay nito dahil para itong malakas na flashlight na nakatutok lamang sa kanya. Ilang sandali lamang daw ay bigla na siyang nahimatay. Hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Dahil pagkagising niya ay nasa bahay na raw siya. Halatang nag-aalala noon sila lola. Anak, anong nangyari sa'yo? Naabutan ka naming walang malay. Tanong sa kanya ni lolo. Pumunta kami doon dahil alauna na ng madaling araw ay hindi ka pa rin umuwi. Hinanap ka namin sa buong paligid pero wala ka. Alam mo ba kung saan ka namin nakita? Doon sa may bubong ng kubo. Dagdag ni lola. Pero wala daw imik noon si Papa. Tahimik lang daw itong nakatingin sa kanila. Parang lutang. Halatang walang maalala sa mga nangyari sa kanya. Simula doon nang mangyari ang insidenteng ito ay hindi na masyadong makausap ng maayos si Papa. Dito rin napansin nila lolo at lola na may kakaibang marka ang naiwan sa kanyang dibdib. Akala nila noong una ay peking tattoo lamang ito o baka yung marka ng ballpen na si Papa mismo ang gumawa. Maliit lamang daw ito na kung hindi mo titingnan ng maigi ay hindi mo mapapansin. May nakalagay o nakasulat na 8008 sa kanyang dibdib o 8008. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito. Hanggang isang araw ay ako pa mismo ang nakahanap ng kasagutan. Sumapit ang buwan ng March 2007. Isang buwan bago mamatay si Papa.
ay napapansin ko na ang mga kakaibang paraan niya ng pamamaalam sa amin. Alam niyo yung mga simpleng paalala na huwag naming papabayaan si mama. Ingatan ko raw ang mga kapatid ko at ako na raw ang bahala sa pamilya kapag nawala siya. Pinaalala niya rin sa akin kung ano ang magiging damit niya sa burol. Mga kanta na dapat i-play sa libing niya. At ang dapat na ekspresyon ng mga tao kapag nasa kabaong na siya. Marami pa siyang sinabi sa akin. Mga bilin at mga bagay na palagi niyang ipinapaalala na para bang alam niyang malapit na siyang mamatay. Umuo na lamang ako sa mga sinabi niya. At dito ko kinuha ang lakas ng loob. Natanungin siya kung ano ba ang meron sa marka niya sa dibdib. Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin at sinabi ang mga salitang, "Anak, hindi lahat ng nakikita mo sa mundong ito ay totoo. At hindi lahat ng hindi mo pa nakikita ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo. Malawak ang mundo at ang kalawakan. Basta lagi mo itong tatandaan." May 14, 1985. Madami kami noon na dinukot nila. Wika sa akin noon ni Papa. Pagkatapos ay umalis na siya at pumasok sa loob ng bahay. Naguguluhan ako. Anong meron sa May 14, 1985? Nagtanong-tanong ako sa mga taong maaaring may ideya kung ano ang ibig sabihin ng date na sinabi sa akin ni Papa. Hanggang sinabanggit nga sa akin ni Lola na baka ito raw ang araw na nagkaroon ng kakaibang pangyayari kay Papa. 3 araw bago sumapit ang April 17, 2007. Lumapit sa akin si Papa. Sinabi niya sa akin na 3 araw na lang ay malapit na siyang mamaalam. Dumating nga ang April 17, 2007. Katulad ng sinabi sa akin ni Papa 3 araw na nakakaraan. Namatay nga siya. Namatay siyang tahimik at walang kahit na anong sakit. Sabi ng doktor ay bigla na lamang daw tumigil ang tibok ng puso niya. Labis talaga ako nagtataka kung paano nalaman ni Papa ang eksaktong araw ng kamatayan niya. At bakit niya kailangang sabihin sa akin ang araw na yun? Ilang araw akong nag-isip at tumahimik dahil dito. Hanggang sa isang araw, ay nagkaroon ako ng konkretong idea sa numerong nakalagay sa dibdib ni Papa at kung ano ang kinalaman nito sa kanyang pagkamatay. Dito ako kinilabutan ng malaman ko ang tunay na dahilan. Noon pa lamang pala ay alam na ni Papa ang magiging araw ng kamatayan niya. Simula May 14, 1985 hanggang April 17, 2007 ay mayroong 8,008 days or 8008 days. Ito ang katulad na numero na nakaimprenta sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, noong araw na magkaroon siya ng engkwentro sa mga hindi patukoy na nilalang, ay mayroon na lamang siyang 8,000 days para mabuhay. Marahil, ito ring mga nilalang na ito ang naglagay ng printa sa kanyang katawan. Maraming misteryo ang nakatago sa pagkatao ni Papa. Pero naniniwala akong may kinalaman ng ibang nilalang dito. At kung sino-sino man ang sinabi sa akin ni Papa na kasama niya noong araw na yon na dinukot ng mga ito, sana marinig nila ang kwentong ito. Ibabahagi ko sa inyo ay isang kwentong magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maalala kung tunay bang nangyari sa akin o dala lamang ng kalokohan ko noon. Randy Crisostomo ang aking tunay na pangalan at isa akong certified na loko-loko noong panahon ng aking kabataan. Hindi ko nga alam kung maniniwala ba ang ilan sa inyo dahil parang napaka-imposibleng mangyari nito. Siguro kung aswang, kulam o engkanto ang naging dahilan ng karanasan ko, ay baka sakaling may maliit na tsansa na maniwala kayo sa akin.
Kaso hindi ganoon ang nangyari. Kakaiba ito. At simula noon, naniniwala ako na mayroon talagang buhay sa labas ng mundong ito. Taong 2001, umuwi po ako noon sa aming probinsya upang sana ay mag-unwind, magliwaliw at makalimot sandali sa hirap ng buhay bilang isang estudyante. Medyo nahihirapan kasi ako noon sa pag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Kaya pinili kong umuwi muna sa amin sa Negros. Noong mga panahong ito, ay aminado akong wala pang maayos na linya ng kuryente sa aming lugar. At kada gabi, ay palagi na lang akong umuwi ng lasing sa bahay. Inom dito, inom doon, lakad dito, lakad doon. Kahit saan ako napupunta. Basta mayroong inuman ng tropa, lagi lang akong ready para dyan. Certified sunog baga talaga ako noon. Hanggang sa dumating ang araw na siya nagpabago sa buhay ko. Naaalala ko pa. May 20, 2001. Habang naglalakad ako at pasuray-suray na dumadaan sa kalsada pauwi sa amin. Sa may hindi kalayuan, ay may nakita akong isang liwanag. Alauna ay medyo na noon ng umaga at ako lang ang nakikita kong tao sa may kalsada sa pagkakaalala ko. Ang liwanag ay nanggagaling mismo sa may loob ng binakurang kagubatan na bahagi ng isang masukal na kabundukan. Napaisip at napatigil ako kung bakit mayroong malakas na ilaw na nanggagaling doon. Inisip ko pa noong una na baka mayroong nagpa-party-party o nagkakasiyahan, kaya naman kahit hilong-hilo na ako ay pinili kong maglakad at pinuntahan ko talaga yung lugar kung nasaan yung liwanag. Nang nasa halos 10 metro na lamang ang layo ko mula doon sa liwanag, ay may nakita rin akong iba pang mga tao na naglalakad papunta sa mismong liwanag na nakikita ko. Siguro katulad ko din sila na nagtataka sa kung anong klase ng ilaw ang nakikita namin. Hindi ko na natansya o nabilang ang eksakto naming numero, pero sigurado akong nasa mahigit 10 kaming lahat. Hindi ko may papaliwanag ng maayos ang mga sumunod na nangyari, pero sigurado ako sa mga nakita ko. Sa loob ng malaking liwanag na may hugis bilog na may sukat na 10 metro, ay may mga puting nilalang na 10 talampakan ng laki. Nakatayo ang mga ito sa loob. May hawak-hawak silang isang bata. At isinasakay nila ito sa isang sasakyang hindi ko alam kung pahababa o pabilog. Basta pinapaakyat nila ito. Nawala ang kalasingan ko dahil doon at napalitan ng takot ang excitement na aking nararamdaman. Nakita ko ding napatigil ng ilan sa mga taong kasabay kong naglalakad papunta doon sa liwanag. Noong nagbabalak na akong maglakad papatras dahil hindi ko na gusto ang aking nakikita, ay bigla namang sumigaw ng sobrang lakas ang isa sa mga kasama kong nandoon. Tumakbo ito ng mabilis habang sumisigaw. Dahil doon ay mabilis na napalingon sa amin ang 6 na puting nilalang. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lamang dumilim ang paligid ko noon nang makarinig ako ng isang matinis na tunog. Nagising ako ng konti at nagawa ko pang imulat ng dahan-dahan ang aking mga mata. Pero bigo ako. Wala na akong nakikita sa buong paligid ko noon, maliban sa nakakasilaw na liwanag. Hinang-hina ang aking katawan pero sa kabila noon ay may naririnig akong nagsasalita sa paligid. Hindi ito Ingles, Tagalog o Bisaya. Para siyang Morse code pero hindi. Basta ibang lengguwahe ang naririnig ko bago ako tuluyang mawalan ng ulirat. Pagkagising ko ay nakita ko ang sarili ko na nasa parehas na lugar kung saan nakita ko yung mga puting nilalang. Mag-aalas 12 na noon ng tanghali. Sobrang sakit ng tiyan ko noon
at napansin kong may kung anong mahabang peklat dito. Nagtataka ako kasi ni minsan wala akong naaalala na nagkasugat o nagkapeklat ako doon. Pagkabalik ko sa baryo namin ay nakita kong nagkakagulo na ang lahat. Usap-usapan na may nawawala daw halos 6 na tao. Sa kabilang bayan din ay may ganung pangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, ay baka sila ang mga taong nakasama ko noong nakaraang gabi na naglakad papunta doon sa may liwanag. Pagka-uwi ko sa bahay, ay isang yakap ang ibinigay sa akin nila mama at papa. Nakita kong nag-aalala sila dahil inakala nila na baka kasama na rin ako sa mga taong nawawala. Binanggit ko ang mga naranasan ko noong nakaraang gabi sa aking mga magulang. Pero mas pinili nilang huwag sabihin sa mga otoridad ang mga ito dahil baka sa akin ibintang ang pagkawala ng mga biktima. Sino ba naman ang maniniwala na may puting liwanag o mga puting nilalang ang kumuha sa mga taong nawawala, hindi ba? Yung ilan sa mga kaanak na mga nawawala ay pumunta na sa mga albularyo. Nagbabaka sakali silang malaman nila ang kasagutan sa misteryosong pagkawala ng mga ito. May ilang albularyo na nagsasabing na maligno ang mga biktima. May ilan din namang naniniwala na kinuha ito ng mga engkanto. At may ilan namang nakumbinsi na marahil ay nakakita ang mga ito ng lagusan papunta sa Biringan, ang lugar ng mga mayayamang diwata. Marami ang espekulasyon noon. Pero ako, kung ako tatanungin ninyo, hindi lamang ito basta usapin ng maligno, engkanto, biringan o diwata. Kung ano man ang nakita ko noong gabing yun, sigurado akong hindi yun galing sa mundong ito. At malaki ang hinala ko na sila ang kumuha sa mga taong nawawala. Lumipas ang araw, linggo, at maraming buwan. Pero hindi na kailanman nakabalik pa ang mga nawawala. Nalimutan na rin sa aming lugar ang biglaang pagkawala nila. Wala akong maisip na dahilan noon kung bakit ako lamang ang natira at pinili nilang iwanan noon. Pero isa lang ang natitiyak ko. Meron silang ginawa sa katawan ko at alam kong pinag-eksperimentohan nila ako. Dahil simula pa noong araw na yon, naging manhid na ang katawan ko sa anumang sakit at kahit kailan ay hindi ako nagkakaroon ng anumang malubhang karamdaman. Hindi ko tuloy masabi kung biyaya ba ito o sumpa. Pero nagpapasalamat pa din ako dahil kahit papaano ay nagawa ko pa ring mabuhay sa mundong ito. Pero nagpapasalamat pa din ako dahil kahit papaano ay nagawa ko pa ring mabuhay sa mundong ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi ko karanasan. Kung hindi karanasan ng kaibigan at kababata ng mama ko. Itago na lamang po natin sa pangalang Amara ang kababata ni mama. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, kilala si Amara bilang ang pinakamagandang dalaga sa lugar nila mama. Maputi ang balat, mahaba ang itim na buhok, at may mga matang tila kumikislap sa tuwing siya ay ngumingiti. Pero bukod sa kanyang kagandahan, tahimik at simple ang pamumuhay ni Amara. Gabi-gabi itong tumutulong sa kanyang lola sa paghahanda ng mga itinitindang gulay sa palengke para sa kinabukasan. Isang gabi, habang siya ay nasa labas ng bahay at naglalaba sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, napansin ni Amara na biglang tumahimik ang paligid. Wala ni isang huni ng kuliglig at wala ring ihip ng hangin. Sa gitna ng katahimikan
Isang kakaibang liwanag ang sumiklab sa kalangitan. Kulay asul at berde na umiikot at sobrang bilis ng galaw nito. Napatigil si Amara. Napatingala siya at napansin ang isang hugis itlog na bagay sa ulap. Unti-unti itong bumaba at dahang-dahang lumulutang pababa sa kanilang bakuran. Nagtago siya sa likod ng drum ng tubig. Nanginginig sa takot. Ano yun? Helicopter ba yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero yung nakikita niyang bagay sa itaas ay naglalabas ng tunog na hindi naman katulad ng sa isang helicopter. Sa halip, isang malalim at matinis na ugong ang umaalingaw-ngaw mula dito na para bang musika na hindi mula sa mundong ito. Habang nanatili siyang nakaluhod sa lupa, lumitaw mula sa ilaw ang isang nilalang. Payat ito, kulay abo ang balat, walang buhok at may malalaking mata na kulay itim. Pagkatapos ay tumigil daw ito sa harap ni Amara. Sa isang iglap, tila may kung anong persang humila kay Amara pa itaas. Napasigaw siya pero walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Parang may nakasakal sa kanyang lalamunan. Lola, tulong! Sigaw niya sa kanyang isip. Pero ang katawan niya ay hindi na makagalaw. Nagising ang mga kapitbahay sa kakaibang liwanag at ugong. Pero sa kanilang paglabas, wala silang nakita kung hindi isang bakanting bakuran at kumikislap na alikabok sa lupa. Parang narinig nga daw ni Mama ang boses ng pagsigaw ng kaibigan pero wala silang naabutan o nakitang Amara sa paligid. Halos isang linggo siyang nawala noon at natagpuan na lamang siya ng mga taga-baryo sa gitna ng taniman ng kamoting kahoy sa tuktok ng kabundukan. Nakahiga at nakayupyup habang walang saplot ang kanyang katawan. Sinuri din naman siya at wala namang nakitang sugat o galos sa kanya. Pero simula noon ay naging iba na ang kanyang ugali. Tulala at hindi siya nagsasalita noon na para bang nawalan siya ng emosyon at alaala. Kapag tinatanong naman siya kung anong nangyari sa kanya sa loob ng isang linggong pagkawala niya, ay isa lang ang kanyang palaging sinasabi. Ang liwanag. Kinuha nila ako. Dahil dito, ay dinala siya sa iba't ibang manggagamot, babaylan, sa mga albularyo, at pati na rin sa doktor sa bayan. Pero iisa lang ang sagot nilang lahat. Wala raw problema sa pisikal niyang kalagayan. At nasa isip lamang daw ni Amara ang problema. Depression daw. Kaya dapat nabantayan si Amara. Pero alam nila Mama na mayroon ng mali noon sa kanyang kaibigan. Para bang blanko ang kanyang pag-iisip. Hindi siya makatulog at gabi-gabi sumisigaw at tumitili itong si Amara dahil sa sobrang takot. Pinapaliwanag niya na sa kanyang mga panaginip, palagi daw bumabalik ang isang nakakatakot na eksena. Tapos, ito pa ang nakakapagtaka sa sinabi ni Mama. Sa katawan ni Amara ay may lumabas na mga kakaibang marka. Bilog na mga sugat ito na tila paso pero hindi naman masakit. Walang makapagpaliwanag kung saan ito nanggaling, kung sino ang may gawa at bakit ngayon lamang ito lumabas. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Mama na mabisita ang matalik na kaibigan. At dito napansin niyang kalmado at nakakausap niya ito ng maayos. Kaya naman sinamantala ni Mama ang pagkakataon at tinanong ang kaibigan sa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya noong araw na nawala siya at noong isang linggong hindi siya makita.
Tumingin sa kanyang mga mata si Amara at sumagot ito sa kanya ng, Hindi ko din alam. Pero sa panaginip ko ay paulit-ulit na nangyayari ang mga eksenang ito. Nakakabaliw at nakakatakot sila. Kwento pa ni Amara kay mama noon na noong mawala siya ay nakita niya ang sarili niyang nasa isang malamig at makintab na lamesa. Nakapalibot sa kanya ang mga nilalang na may pare-parehong itsura. Mayroong maninipis, matataba, maliit at meron ding matangkad. Malamig ang tingin ng mga ito sa kanya. Nakahiga siya. Wala siyang kahit anumang tali pero hindi siya makagalaw at makakilos doon sa lamesa. Pagkatapos, may isang nilalang ang lumapit sa kanya at itinapat ang isang makinang at nagliliwanag na aparato sa kanyang noo. Naramdaman niyang parang sinusuri ang kanyang alaala dahil nakikita daw ni Amara ang kanyang pagkabata. Lahat ng kanyang alaala mula sa kanyang unang pag-ibig pati na rin sa pagkamatay ng kanyang ina. Lahat ng sasakit at masayang alaala ay parang hinahalungkat ng mga ito. Napaluha siya pero hindi siya makaiyak. Hindi ito panaginip. Diyos ko, ano tong mga to? Ano nangyayari sa akin? Bulong niya noon sa kanyang isipan. Ayon pa kay Amara, parang may ginagawang eksperimento sa kanya. Kasi maraming mga ilaw, maraming mga tunog at mahahabang kasangkapan siyang nakikita na hindi niya maipaliwanag kung ano. May naramdaman siyang kirot sa kanyang tiyan, sa kanyang ulo at sa likod ng kanyang leeg. Pagkatapos ng ilang minuto o baka isang oras na rin, ay bigla siyang nawala ng malay. Doon nagtapos ang kwento ni Amara kay mama. Siyempre, nagulat si mama sa kwento niya. Dahil hindi niya alam kung papaniwalaan niya ba ang kaibigan, lalo pa at pagkatapos sabihin ni Amara ang buong kwento, ay bigla na naman itong sumigaw ng malakas, tumawa, tumakbo at umiyak-iyak. Paulit-ulit niyang ginagawa yon na parang isang baliw. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng magbago ng tuluyan si Amara. Hindi na siya kumakain ng normal. Ayaw niyang kumain ng kanin, isda o kahit anong gulay. Ang hinahanap niya ay hilaw na karne. Dugo ng manok, atay ng baboy o kahit anong sariwang karne ng baboy, baka o manok. Kapag hindi siya nabibigyan nito, ay nagwawala siya. Naninigas ang kanyang katawan at sumisigaw ng hindi maintindihang wika. Napansin din ng lola niya na hindi na natutulog si Amara. Sa gabi, nakatayo lang ito sa bintana. Nakatingin sa langit na parang may hinihintay. Kapag tinatawag siya para matulog na, hindi siya tumutugon. Patay na ang kanyang mga mata. Walang emosyon at para na lamang siyang isang estatwa. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang malakas ang ulan, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na kulog. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang mabilis na kidlat na siyang lumamon sa dilim ng gabi noong mga oras na yun. Parang biglang bumalik ang liwanag na nakita namin noong nawala si Amara. Napasigaw ang mga kapitbahay sa lakas noon kasi kakaiba talaga yung tunog. Pagkatapos noon, biglang lumabas si Amara mula sa kanilang bahay. Basang-basa siya sa ulan pero parang wala siyang pakialam dito at hindi man lang siya tinatablan ng lamig. Hinabol siya ng kanyang lola at sinasabihan na huwag umalis. Pero ngumiti lamang si Amara sa kanyang lola. Isang ngiting hindi niya ipinakita noon. Malamig, blanko,
at walang damdamin. Nagpatuloy pa ito sa pagtatakbo hanggang sa hindi na ito nakita at naabutan ng lola niya. Simula noon ay hindi na nakita pa si Amara sa baryo nila mama. Ni ang anino nito ay walang iniwang marka. Yung lola niya, dahil sa labis na kalungkutan at pangungulila, ay nagkaroon daman. Ilang buwan pagkatapos mawala ni Amara, ay pumanaw na rin ang kanyang lola. Mayroon lang akong kakaibang kwento sa inyo. Hindi ko alam kung saan ito makakategorize, pero sana magawa niyo pong mabasa sa channel ninyo. Kwento po ito ng isang pulubi sa aming lugar. Sa ilalim ng tulay sa aming lugar ay may nakatirang isang pulubi. Si Mang Ilyong. Kilala si Mang Ilyong bilang isa sa mga pinakamatagal ng pulubi sa aming lugar. Mahigit 20 taon na siyang namamalimos sa gilid ng kalsada. Kalbo, laging may dalang sira-sirang kumot at walang suot na tsinelas. Sa kabila ng dumi ng katawan at kabangisan ng itsura, hindi siya mapag-ano. Wala siyang sinasaktan na sinuman o namimilit ng manghingi ng limos. Tahimik lamang siya sa kanyang sulok. Laging nakatitig sa langit na parang may inaabangang dumating. Walang sino man ang gustong lapitan si Mang Ilyong dahil na rin sa iniisip ng ilan na baliw na ito. May kung anong kaba kapag tumatama ang kanyang tingin sa iyo na para bang kilala ka niya. Para bang hinuhubaran na niya ang pagkatao mo kahit ngayon pa lamang kayo nakita o nagkakilala. Dumating ang isang madaling araw ng Agosto. Madilim ang langit at masangsang ang amoy ng hangin. Malagkit ang panahon. Tipikal na madaling araw sa isang lungsod. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, isang kakaibang liwanag ang lumitaw mula sa ulap. Nakita ito ng ilan sa aming mga kapitbahay noon na maagang umaalis para pumunta sa kanilang mga bukid. Hindi raw ito tulad ng ilaw ng eroplano o helicopter. Ito ay paikot-ikot na parang sumasayaw sa kalangitan. Kulay pilak at bughaw na may malamig na sinag. Tahimik ang lahat. Ang mga ilaw ng poste ay nagkikiskisan sa kanilang pagkurap dahil patay sindi ang mga ito. Nakita ng isang magbubukid sa kalapit na bahay si Mang Ilyong na lumabas sa tulay. Nakatitig ito sa liwanag habang nagsasalita ng, "Kunin mo na ako!" Ilang beses daw yun na isinigaw ni Mang Ilyong na parabang kinakausap niya ang kung sino man o kung ano man ang nasa itaas. Kinabukasan, nawala si Mang Ilyong. Hindi na siya makita kahit saan. Iniwan niya ang kanyang sako, ang basag na lata at ang paborito niyang kumot na may butas. Akala ng iba ay inatake na ng sakit o pinulot ng City Rescue Team para doon na tumira sa Home for the Aged. Pero nang tanungin ng ilan sa mga concerned citizen ang barangay at ang City Hall, ay tinanggi ng mga ito na kinuha nila si Mang Ilyong. Ilang araw na walang Mang Ilyong ang nakita sa buong lugar namin. Nakakapanibago din pala kahit papaano. Dahil dito, nagsimulang maabahala ang lahat dahil iniisip nilang baka may kriminal na pag-alagala sa baryo at ang siyang pumatay sa kawawang pulubi. Hanggang sa isang araw, ay muling nagsalita ang kapitbahay naming nakakita kay Mang Ilyong noon. At ito ang kanyang sabi. Nakita ko si Mang Ilyong noon. Lumabas nga siya sa ilalim ng tulay. Tapos tinitigan niya yung kalangitan. Sa paningin ko ay may mga kidlat na namumuo sa langit nun. Pero siya, parang ibang nakikita niya. Tinaas niya yung kamay niya. Tapos parang may kinakausap na siya.
Ilang sandali lang ay tinuro niya yung bahay niya sa ilalim ng tulay. Tapos bumalik siya doon. Maya-maya pa ay nakita kong lumiwanag sa ilalim ng tulay. Doon sa eksaktong lugar kung nasaan ang bahay niya. Tapos, hindi ko na noon nakita pa si Mang Ilyong. Wika nito. Natahimik ang lahat sa revelasyon na iyon. May ilan na parang naniwala, pero may ilan din namang natawa sa kwento. 2 linggo matapos ang pagkawala ni Mang Ilyong, isang basurero ang nakatagpo ng kakaibang bangkay sa likod ng abandonadong gusali, ilang kanto mula sa tulay. Wasak ang kanyang katawan, wala nang balat sa mukha at may mga pinong hiwa ang katawan nito. Hindi ito gawa ng tao ayon sa investigador dahil masyado raw malinis ang pagkakagawa nito. Walang ID ang nakitang bangkay. Walang palatandaan o anumang clue kung sino ito. Pero may isa sa mga tanod ang nagsabi, "Parang si Mang Ilyong to. Tingnan nyo tong dibdib nyo. Di ba ganito rin yung tattoo ni Mang Ilyong?" Pagkaraan pa ulit ng ilang linggo, nagsimula nang makaramdam ng kaba ang mga taong dumaraan sa ilalim ng parehong tulay kung saan dating nakatira si Mang Ilyong. May nagsasabing nakakarinig sila ng mahina at matinis na boses na bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Mayroon ding mga driver na nagulat nang may bigla raw lumitaw sa gitna ng kalsada. Kalbong lalaki na may dugo ang mata. Pero sa isang iglap ay mawawala rin naman. Tapos, at ang pinakang kakaibang kwento sa lahat ay nang mayroong isang estudyante ang tumakbo sa barangay hall. Nagsumbong ito matapos makakita ng isang taong gumagapang daw sa hangin. Nakita raw niya ito habang siya ay dumadaan sa lugar. Nilagnat ang estudyante dahil sa takot at hindi makapagsalita ng ilang araw. Marami pang kwento ang kumalat patungkol sa matandang si Mang Ilyong. At isa na ang kwento ko sa aking ibabahagi sa inyo. Isang gabi kasi, habang pauwi ako galing sa trabaho, napilitan akong dumaan sa ilalim ng tulay dahil sarado ang kalsada sa itaas. Kasalukuyang kasi itong ginagawa. Madilim ang paligid noon at ang amoy ng basura ay parang mas matindi kaysa sa dati. Sa gitna ng daan, may nakita akong bagay. Kumot. Isang kumot na luma at butas. Kulay abo na may bahid ng dugo. Katabi nito ay may isang basag na lata. Tumigil ako. Napakagat ako sa labi at napatingin sa itaas. Wala namang bituin. Pero biglang may lumitaw na maputlang sinag mula sa likod ng ulap. At sa loob ng isang iglap, may narinig akong ungol. Hindi ungol lang hayop kung hindi parang galing sa ilalim ng lupa. Tapos, doon mismo sa may kumot, bigla na lamang may lumitaw na isang matanda. Isang lalaking kalbo, nakayuko, nanginginig. Nakausli ang mga ugat sa leeg at ang balat niya ay tila sinunog. Tumayo siya, dahang-dahang tumingin sa akin. At nang tumama ang mga mata niya sa aking mga mata, nanlamig ang aking buong katawan. "May susunod pa," sabi niya sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Nang tuluyan ako makatakbo, hindi ko na inalala ang bag at folder ko na nahulog. Wala na akong pakialam. Basta't ang mahalaga ay makalayo lang ako doon. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung ano ang nangyari kay Mang Ilyong. Ang mga otoridad, tahimik. Ang mga taga-barangay, pilit kinakalimutan ang nangyaring yun. Pero tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw,
ay may isang boses at ungol na naririnig. Isa lang ang alam ng mga matatanda. Pag may liwanag sa dilim, huwag mong titingnan. Tumakbo ka kung kinakailangan. Huwag kang titigil at huwag kang lilingon. Ako po si Aling Teresa. 53 taong gulang. At hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin ang takot na hatid ng isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Gabi iyon ng 17 ng Nobyembre. 16 na taon na ang nakakalipas. Malamig at maulap. Parang mayroong paparating na bagyo noon sa Pilipinas. Pauwi na dapat si Raul, ang asawa kong lasinggero. Galing ito sa lamayan ng kumpare niya. Araw-araw na lang siyang umiinom. Pero sinasabi ko sa sarili ko, mas mabuti na yan kaysa mga liwasya at maghanap ng ibang babae. 10:00 na noon ng gabi nang magsimula akong mag-alala sa kanya. Karaniwan kasi, kahit pabangag sa alak ang asawa kong si Raul, ay nakakauwi pa rin yun. Pero ngayon, wala. Hindi siya nakauwi. Tumawag ako sa ilang kapitbahay namin noon pero wala raw silang nakita. Wala ring sagot sa cellphone niya. Na baka naman daw nawala o nalobat lang. Hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Nang tumigil bigla ang kuryente. Tumayo ako sa balkonahe namin at sumilip sa kalsada. Nagbabaka sakaling makikita ko siya. Pero wala. Katahimikan lang ang bumungad at sumalubong sa akin. Wala kahit anong ingay. Wala ring ihip ng hangin. Para bang huminto ang oras. Pagkatapos, biglang lumiwanag ang langit. Alam ko hindi ito kidlat. Masyado kasi itong matagal. Pabilog ang liwanag at maputlang maputi. Idagdag mo pa na mayroong malalim na ugong na parang sabay-sabay na hinga ng daang-daang tao. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang nawala ang ilaw at bumuhos ang malakas na ulan. Bumalik ang kadiliman sa paligid. Kahit na malakas ang patak ng ulan noon, ay naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ko. Para kasing may mali, pero hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Noong sumunod na araw, nagsimula kaming maghanap sa buong baryo. Nagsumbong ako sa barangay, sa otoridad at sa mga pulisya. Kaso katulad nga ng inaasahan ko, wala silang kaide-ideya kung nasaan ang asawa ko. May ilang nagsabing nakita raw nila si Raul na palaboy-laboy sa palayan, bandang hating gabi na. Pero nang pinuntahan namin, walang bakas ng asawa ko. Ni isang yapak ng putik, wala kaming nakita. Ilang gabi pa ang lumipas, pero kahit anino ng asawa ko ay wala pa din. Sa sobrang pag-aalala at desperasyon ko, ay nagpunta na rin po ako sa albularyo. Nagpahilot, nagpahula, pero lahat sila, iba-iba ang mga sinasabi. Sabi ng isa, niligaw ng duwende ang asawa ko. Sabi naman ng isa, baka kinulam ng isang babaeng naiinggit sa inyo. At sabi ng pinakamatandang manghuhula, may kumuha sa kanya. Hindi mo yan mauunawaan. Mahirap dahil ibang nilalang daw. Sa loob ng 1 linggo, pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Gabi-gabi ako naginip na may humahawak sa mukha ni Raul habang nakahiga siya at walang magawa. Minsan, naririnig ko sa hangin ang boses niyang umiiyak. Pero kapag sumisigaw ako, naglalaho ang lahat at nagigising akong isang panaginip lang pala ang lahat. At ang kakaiba,
Tuwing sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, ay nagkakaroon ng liwanag sa panaginip ko. 6 na buwan. 6 na buwang para akong balo sa sarili kong bahay. Walang Raul, walang kasama at walang asawa. Hanggang isang gabi, habang naguhugas ako ng pinggan bandang hating gabi noon, may biglang kumatok sa pintuan. Mahina lang. Agad akong kinabahan. Walang tao sa amin na kumakatok ng ganoong oras. Pumunta ako sa lagayan namin ng pinggan upang kunin ang kutsilyo. Hinawakan ko ito at dahang-dahang lumapit sa aming pinto. "Raul?" Tawag ko, pero walang sumasagot. "Raul? Ikaw ba yan?" Tawag kong muli, pero wala pa ding sagot. Kaya't dahan-dahan kong binuksan ang pinto habang nakatutok ang kutsilyo dito. Pagbukas ko ng pintuan, ay halos mawalan ako ng ulirat. Si Raul, nakatayo sa harapan ko. Nakasando siya at may bahid ng putik sa paa at nakayuko lamang. Pero ibang-iba na ang mukha niya. Mahaba na ang kanyang buhok pati ang bigote at balbas. Maputla ito na parang walang dugong dumadaloy sa kanyang buong katawan. Malalim ang mga mata at parang hindi na siya ang taong kilala ko. "Raul!" Nilapitan ko kaagad siya at niyakap. Pero hindi siya gumalaw. At kahit sumagot ay hindi niya magawa. Para bang napipin na rin siya. "Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling?" Tanong ko sa kanya. Pero wala pa rin siyang sagot. Umupo lang siya sa sahig. Nakatingin sa kisame na para bang may sinusundan ang walang buhay na mata. At sa buong gabi, wala siyang sinabi. Hindi rin siya natulog at umupo lamang siya sa sulok habang nakatitig sa kadiliman. Simula noon, tila naging anino na lamang si Raul sa bahay. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumakain. Puro sabaw lang at tubig ang pumapasok sa kanya. Minsan ay kung hindi ko pa siya pipilitin, ay hindi pa niya gagawin. Ang dating palabiro at palatawang si Raul, ang lasinggerong maraming kwento at ang maingay sa kalsadang asawa ko, ay para ng walang buhay na estatwa. Ni pagtingin sa mga mata ko ay hindi niya magawa. Pero alam niyo ba ang nakakakilabot sa lahat? Gabi-gabi, tumatayo siya ng 2:00 ng madaling araw. Walang palya to. Lalabas siya ng bahay, tatayo sa gitna ng bakuran at titingala sa langit na para bang may inaabangan. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ekspresyon. Basta ganoon lang. Isang gabi, sinundan ko siya. Nagtago ako sa likod ng puno. Doon ko nakita ang hindi ko na sana gustong malaman. Habang nakatingala siya, may mga ugat sa kanyang leeg na para bang namamaga. Tapos may liwanag na tumatama sa kanya. Hindi mula sa buwan, kung hindi parang galing sa ulap mismo. Tapos, naririnig ko siyang bumubulong. Paulit-ulit. "Babalik ako. Babalik ako. Babalik ako." Ilang beses ko nang sinubukang humingi ng tulong. Pero hindi siya sumasama sa ospital. Hindi siya makuha at mabuhat sa sasakyan. Parang may lakas na pumipigil sa amin para mabuhat siya. At kapag pinipilit, para siyang sinasapian. Sumisigaw, umiiyak, at nagwawala.
Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Ang dating pangarap ko na tahimik na pagtanda sa tabi ng aking asawa ay napalitan ng gabi-gabing kaba. Baka kasi isang araw, mawala na naman siya. O baka hindi na talaga siya bumalik noon pa. Baka matagal na talagang wala ang aking asawa. Minsan, habang nililinis ko ang mga lumang gamit niya, may nahulog na maliit na papel mula sa bulsa ng kanyang maong. Luma na ito at halos nabura na ang sulat. Pero may mga salitang malinaw pa. Huwag kang titigil sa liwanag. Huwag kang magpapaakit. Kung bumalik man ako, hindi na ako yon. 2:00, mata ng langit. Hindi ko alam kung kailan niya ito naisulat. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin noon. Ang taong bumalik at kasama ko sa bahay ay hindi na ang asawa ko. Hindi na ito si Raul. 2 linggo pa ang nakalipas. Tuluyan nang nawala sa katinoan ng aking asawa. Nabaliw na ito at sa tulong ng halos 10 katao ay nadala na namin ito sa institusyon para sa mga taong baliw. Ngayon, tuwing 2:00 ng madaling araw, nagigising pa rin ako man sa kanya. Ako po pala si Elsa. 58 anyos. Tindera sa isang karinderya sa gilid ng palengke sa probinsya ng Rizal. Araw-araw, maaga akong bumabangon para magluto at magbukas ng pwesto bago pa dumagsa ang mga jeepney driver, standby at mga estudyante sa pwesto ko. Doon ko unang nakita at nakilala si Toti. 23 taon na ang nakakalipas noon. 7 taong gulang lamang siya. Payatot, maalikabok ang katawan, madumi at laging nakasuot ng sirang t-shirt na kulay puti pero halos kulay lupa na. Isa siyang batang pulubi na palaging umiikot sa palengke para mamalimos. Kapag hindi nagbibigay ang mga tao, nagatago siya sa ilalim ng mesa at doon nagkukubli. Pero ako, binibigyan ko siya palagi. Kahit kaning lamig lang o tirang adobo. Ang mahalaga, alam kong meron siyang makakain. Salamat po, Ate Elsa. Sabi niya sa akin palagi kapag inaabutan ko siya na makakain. Sabay ngingiti. May lambing na taglay ang batang yun. Kahit anong putik ng katawan niya, pag gumiti siya, parang nawawala ang gulo sa paligid. Lahat ng tindera sa palengke, natuto na siyang pakisamahan. Hanggang sa tila naging anak-anakan na rin namin siya. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Nangyari ito 1 linggo ng gabi. Hating gabi na noon. Ako ay nag-aayos ng mga gamit sa karinderya. Hindi ako agad umuwi noon kasi umuulan. Tapos biglang naputol ang kuryente. Akala ko brownout lang, pero kakaiba ang katahimikan noon. Wala kang maririnig talaga. Kahit alulong ng mga aso o tunog ng tricycle. Wala. Tapos, may dumaan na liwanag sa langit. Hindi ko alam kung ano yung liwanag na yun. Basta sobrang bilis lang talaga. Magkahalong puti at asul ang nakita kong kulay. Tiningala ko iyon sa bubong ng karinderya. Natigilan ako. Ilang minuto lang yun pero parang humaba ang gabi. Pagkatapos bumalik ang kuryente. Umambo ng bahagya at parang wala lang ang lahat. Kinabukasan, walang nakakita kay Toti. Simula noon parang nilamon siya ng lupa. Hanggang sa 1 taon nang lumipas. 1 taon ng paminsan-minsan na ipag-iyak ng mga tindera tuwing maaalala nila si Toti. 1 taon na kasing walang bakas ang bata.
Hanggang isang araw habang naglalagay ako ng ulam sa istante, may lumapit na batang lalaki sa akin. Ate Elsa, Mahina niyang bulong. Napalingon ako. Siya yun. Si Toti. Pero parang hindi siya ang Toti na kilala ko. Mas matangkad dito ng kaunti. Mas maputla. Parang hindi pa rin kumakain. Pero ang mas ikinagulat ko, wala na sa kanyang mga mata ang dating kislap. Para siyang laruan na walang baterya. Buhay siya, pero parang walang emosyon at laman. Yumuko siya sa harap ko. Parang nag-aabang siya ng kaning ibibigay ko sa kanya. Pero hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita pa. Parang wala na siyang pakialam sa paligid. Toti, ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? 1 taon kang nawala ah. Hindi ka man lang nagparamdam sa amin. Nag-aalala kaya kami sa'yo. Tanong ko habang nanginginig na inaabot ang pagkain sa kanya. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang kanin at dahang-dahang umalis. Nang mga sumunod na linggo, bumalik si Toti sa palengke. Pero hindi na siya lumalapit sa ibang tendera. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagtatanong. Umuupo lang siya sa isang sulok. Nandoon lamang siya buong araw. Nakatitig sa mga langaw o pader na tila may kinakausap na hindi namin nakikita. May mga nagsabi na baka na-trauma lang si Toti. Baka naabuso siya habang nawawala. Malamang sa malamang daw na dinukot ang bata at nakatakas lamang ito. Pero mayroong kasing mga bagay na hindi mo basta maipapaliwanag. Minsan kasi, nakita ko siyang umiinom ng tubig sa kanal. Na parang hindi niya alintana ang amoy at lasa ng tubig kanal na iniinom niya. Minsan, may isang batang pulubi ang sumira ng kanyang kariton. At walang sabi-sabing sinakal niya ito. Ginagawa niya yon ng walang emosyon ng kanyang mukha. Walang takot at walang galit. Isang beses, kinausap ko siya. Toti, nakikilala mo pa ba ako? Tumingin siya sa akin. Katulad ng dati, walang ekspresyon ng mukha niya. Tapos nilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Elsa? Hindi ako si Toti. Nanginig ako sa mga sinabi niya. Naramdaman ko nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko agad sinabi sa iba ang mga naririnig at nakikita ko. Baka kasi sabihin nila, nababaliw na rin ako. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging kakaiba si Toti. Isang madaling araw, nakita siya ng isang tanod na naglalakad ng nakayapak sa gitna ng kalsada. Hindi bumabagyo. Nakatayo lang siya ron, nakatingin sa ulap, habang ang mga mata niya ay tila nagliliwanag sa dilim. Minsan, nahuli siyang nakaupo sa tuktok ng palengke. Doon sa mismong bubong. Hindi siya gumagalaw. Para siyang ibong naghihintay ng senyales. Tapos, bigla-bigla na lamang siyang tatalon. Ang nakapagtataka, halos 3 palapag ang bubong ng palengking yun. Pero pag bumabagsak siya sa lupa, parang wala siyang nararamdamang sakit. 1 linggo na rin siyang hindi kumakain at hindi nanghihingi ng pagkain sa kahit kanino man sa palengke. Pero hindi siya nanghihina. Sa halip, parang mas naging matalas ang bawat kilos niya. Mas mabilis at mas alerto. Dumating ang isang gabi.
Bigla na lamang siyang bumagsak. Nakita siya ng isang batang kargador na nakahandusay sa likod ng palengke. Wala nang buhay. Malamig ang katawan, pero walang sugat, walang pasa. Walang palatandaan ng dahilan ng kamatayan. Pero ang pinakang nakakakilabot, nakangiti siya. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumalik, nakita naming muli ang kanyang ngiti. Ngunit mali. Hindi iyon ang ngiti ng isang bata. Iyon ay ngiti ng isang bagay na hindi na dapat nagbabalik. Nilibing namin si Toti sa isang payak na sementeryo. Pero matapos noon, nagsimula ang mga kakaibang panaginip namin ng mga taong nakakakilala sa kanya. 4 kaming tendera sa palengke ang nanaginip na bumabalik si Toti. Nakatayo siya sa harap ng karinderya. May dugo ang bibig at sinasabi ang, Ate, ginamit nila ako. Minsan, naririnig naming may kumakaskas sa bubong tuwing madaling araw. Minsan, may parang boses ng bata sa hangin na humihikbi. Pero pag nilapitan mo, biglang nawawala at tumitigil. Ang mga manok sa likod ng palengke, bigla na lang mamamatay. Ang mga bata sa paligid, ayaw nang dumaan doon kahit maliwanag pa. Natatakot sila na baka sila naman ang maging sunod na biktima, katulad ni Toti. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano talaga ang nangyari kay Toti. Sabi nila siguro inabuso siya o nawala sa gubat at nabaliw. Pero hindi ako naniniwala eh. Malakas ang kutob kong kung ano man ang liwanag na yun. Yung liwanag na nakita ni Toti. Yun ang kumuha sa kanya. At baka yun din ang dahilan kung bakit nasabi ng bata sa akin na, Hindi ako si Toti.